Yes, I cut my hair. But meron ba kayong mas napapansin? Yes? Yes? Oh. Talagang ubo. I know, baka may magsabi dyan. Clark, engineer ka naman. Bakit hindi mo na ikaw gumawa? Parang kukunin naman tayo ni Lord. Yan na lang naman na yung mga dadalhin natin. Sumusunod. This Togo chair has been with me for years already. Let's now proceed sa ating bathroom. Oops, basket pa more. Emma, baka naman. Ayun, shoutout to you, Emma. Kung sino naman si Emma. Welcome to our new series sa YouTube channel. Labi na lang reset with total na nagastos natin is yan po. Tapos ito, house rules lang naman. grabe na lang talaga ang ubo. Guys, I cut my hair. Nagpakalbo po tayo. Napapansin niyo ba? But meron ba kayong mas napapansin? Yes? Yes? Opo. Guys, welcome to our new series dito sa ating YouTube channel. I am Clark. I've been living alone for 4 years already. 2 years dito sa Manila. Yeah, I would like to introduce you to our new series called Living Alone Reset with Clark. Today is January 16 and actually guys, na nag-start na talaga yung contract or yung move-in date ko dito. So, hindi talaga ito yung first time na pumunta ako dito. Yeah, today since nagpa-install tayo ng aircon at ang ilaw, as well start sharing this with you guys. Yes, naka-move-in na po tayo to a new space. Living Alone Reset because basically, hindi naman talaga siya major upgrade because hindi naman din masyado nalalayo yung size or space niya from my previous. But low-key happy kasi we are moving into a 1-bedroom condo unit, guys. So yes, yung previous ko po before is a Studio Deluxe. Meron lang siyang partition from the bedroom to the living room and kitchen, ganyan. This time is meron na talagang pintuan or separate na wall ang ating bedroom. So that's something that I'm really happy and grateful for this space. So ayun, bagong taon, bagong haircut, bagong space is something to look forward as we start 2026. So expect sa ating series na Living Alone Reset to share with you guys the whole journey of moving in, moving out, lahat na kailangan nyo malaman, why, where, and how, paano tayo nag-move in, saan tayo naghahanap. Lahat yan, i-share ko sa mga susunod na episode. Kasi if there's one thing na hindi ko nagawa talaga before when I moved dito sa Manila is talagang minadali ko yung process ng pag-move in. Talagang kalipat ko dito sa Manila one day tapos na agad. Like nakasettle na lahat and all. Of course, it's a good thing. This time, I want to do it right. I want to take my time and enjoy every bit of the journey of moving into a new space. So what a better way to start the Living Alone Reset by giving you an empty condo tour. Guys, magiging mabilis lang ang ating empty condo tour, so bear with me. So ayan, upon entry guys, ang ganda actually ng door nila and quality naman yung kanilang mga locks. So kung mapapansin nyo guys, nagpa-install na rin tayo ng aircon. So nandito na rin yung kanilang remote. Na-install ko na rin yan. So upon entry guys, is ito yung magiging view natin and mapapansin nyo is bumungad sa atin agad ang ating pantry cabinet. This actually is galing pa din sa pinaka-landlord kasi sila din naman yung nag-stay dito sa unit before ako. So binigyan lang ako ng option kung gusto ko ba daw paiwan itong pantry cabinet. So syempre medyo naisip ko rin na why not, di ba? Para at least more storage, di ba? You can never go wrong naman with more storage. So let's now proceed right away dito sa ating kitchen or countertop area. So kung mapapansin nyo guys, ang dami nating storage. Meron dito sa taas, meron dito sa baba, and meron na rin naka-install na range hood. Actually sa previous ko, same lang naman ng shade yung ating cabinet. But yeah, sharing with you guys kung kaano kadami yung storage natin. Ito, of course, no, nagluluto pa rin naman tayo from time to time. So nandito siya and may slot na rin ng fridge or refrigerator dito sa side na ito. Meron din siyang storage sa baba. Ayan, meron ding wrist strap. So medyo mas magiging madali na rin din talaga na maglipat kasi marami naman tayong storage dito. May naka-install na agad. So ayan, parang kukunin naman tayo ni Lord sa pailaw natin. But guys, something din na gusto ko dito sa space is maganda rin naman yung pasok ng ilaw. So at least kahit nakasara yung ilaw during daytime is maliwanag pa rin. This is our living room or pinaka-main area. Pansin nyo sa likod, halos meron na rin pa floor to ceiling window. Of course, talagyan pa rin natin yun ng blinds. Then dito, ganito siya kalawang. So kung mapapansin nyo, from our previous, meron kasing balcony yung previous ko. Pero since hindi ko naman siya nagagamit, might as well consider na yung piliin ko this time is wala siyang balcony. So medyo mas maluwang yung interior or yung floor area natin sa loob. Kasi nga, instead na naalat siya sa balcony, is nandito na siya sa loob. And actually guys, no, knowing that this is a 1-bedroom, medyo mas mura to talaga dun sa previous ko. So I think it's a win-win na nakalipat ako ng 1-bedroom. But still, medyo mas mura yung ating rent. So this is the view naman pag yung katapat natin is yung window. Kaya ang ganda ng lapat ng ilaw. So at least with proper lighting lang na madagdag dyan, mas maganda na rin yung register ng skin na. Ang dami na lang din talaga sinasabi. But yeah, let's now proceed sa ating bedroom. Bye-bye. Now proceed sa ating bedroom guys. Na ang ganda ng DJI, di ba? Sumusunod siya. Sumusunod.
So anyway guys, kung mapapansin nyo, hindi naman ganun kaluwang yung ating bedroom, but the fact na separate na yan, may pinto, may privacy. And for its price na mas mura, 16.5 lang guys ang rent natin dito. Diba? Deal, diba? Because my previous is 17K. Medyo mas masikip. Ito one bedroom na mas maluwang, 16.5. Plus ang bait ng landlord, like nakakausap ko siya, parang ang gaan na ng loob ko. So sabi ko, dito na talaga tayo lilipat. But yeah, this is space. Baka dito natin ilagay yung ating working table or pwede rin sa labas. And dito rin yung ating bed frame, yung mattress. So from Emma na yan, meron na rin tayo. So double size lang naman yon yung ilalagay natin. Then dito naman natin ilalagay yung ating drawer for our clothes. So yan, basically yan lang yan guys. No, papalagay pa natin yung ating aircon. So hindi ko pa kasi siya napatanggal dun sa previous unit natin. But yeah, meron din tayong window dito. And lastly guys, no, kung mapapansin nyo, medyo maalikabok kasi kaka-install lang talaga ng aircon ngayon. So let's now proceed sa ating bathroom. Oops, basket pa more. So but yeah, quick na lang for our bathroom. Ito yung abutan natin. So meron na siyang shower, of course, meron ng bidet, meron toilet, meron na rin naiwan na shelves, and meron na rin mirror. Maganda dito, maganda na rin ang kanilang countertop. And medyo mas wide compared to our previous. Ito meron na rin space for washing machine, meron na rin drainage, and parallel yan. Medyo mas maluwang. So pwede pa tayo maglagay siguro dito. Ayan, meron na rin palang sabitan. Ang towel, lalagyan na lang natin ng curtain. And ayan, medyo mas mataas din yung ceiling ng ating bathroom. Guys, parang hindi talaga good idea na mag-video pagkatapos lang na magpa-install ng aircon kasi parang nalalangap natin lahat ng alikabok. Hey guys, this is Clark. I'm a previous engineer who now works full-time as an insurance manager, so here's a quick day in my life. Hi guys! Hi guys! Ano? So nice. Wow! Okay, kailangan ko na picture ko sir. Baka mapipicture ko dalawa. Annyeong! Ay! Diyan pa pala kayo. Time check, it's already 12:22 a.m. We are partially done sa mga dapat natin gawin today. Actually, hindi siya today kasi 12:22 a.m. na. So, technically, another day na ito. But, yeah, made a lot of progress. Especially today, kasi ang dami talagang ginawa. Simula kaninang morning, then meron lang akong in-attendan. Actually, kanina na kick-off, which is a sports fest. Right after nang may ginawa dito. Then, umuwi lang ako nagpahinga ng dinner. Then, went straight here para makapaglinis. Para
ready na rin tomorrow. So basically, ang mga nagawa ngayon is nakapag-uninstall ng aircon sa previous unit, nalipat siya dito, nakapaglagay na rin tayo ng ilaw, yung pendant lamp, na-install na natin yung water heater, nalagay na rin natin yung shelves. Basically, lahat ng kailangan na gawin na meron involved na tools or kailangan ng tulong, like outsource electrician, ganyan. I know, baka may magsabi dyan, Clark, engineer ka naman, bakit hindi na ikaw gumawa? Kaya mo naman yan. I know, kaya ko naman yan, but we are at this age na we pay for convenience. Ayaw na natin ma-stress. Moving out alone is stressful mentally, emotionally, financially. But don't get me wrong, I'm very, very happy and grateful dito sa buong experience, and I'm prepared naman financially. And also, pinag-ipunan ko naman din ang pag-move out na ito. But I think hindi naman mawawala na may mga parts talaga ng pag-move out na medyo stressful, especially if marami kang ginagawa maliban sa pag-move out. Like, you have your work, you have your content, you have your life. Dami mong ginagawa maliban sa pag-move in. You're going back and forth sa old unit mo. Dito, may bibilin, biglaan, ganyan, di ba? But, yun naman yung essence ng series na ito, Living Alone Reset. Because I really, really want to experience, document everything. Kasi, the last time talaga na nag-move in ako dito sa Manila is one day lang, tinapos ko siya. I didn't film anything. Ang pinaka-film ko lang is nasakay ko siya sa truck, nalipat ko, then transition, tapos na siya. I really regret that. Kasi wala talaga akong mabalikan, especially if I want to reminisce or balikan lang talaga yung moment nung pag-start ko dito sa Manila. Because I believe one of the best decisions na nagawa ko in my 20s is moving here dito sa Manila. It opened a lot of opportunities. I grew a lot. I met a lot of people. I grew my connections. And generally, I just really grew as a person. So yeah, I'm really happy na medyo patapos na tayo dito sa pag-move in. But don't worry, hindi lang naman nag-limit sa one episode itong series natin na ito. Basically, maliban sa mga ginawa rin dito is naglinis ako. Nilinis ko yung kwarto kasi nga ililipat na lahat ng mga malalaking gamit dun sa old unit ko. And isa doon is yung mattress ko, yung bed frame, which is i-assemble. So gusto ko rin kasi na before sila ilipat dito, technically kasi malinis naman sila doon sa old unit, ito transfer lang dito. Sa kapag linis na nawalis na map, napunasan na lahat ng mga alikabok. Especially nag-install sila ng aircon, ganyan. So may mga drinil or binaklas din sila sa wall. Kaya medyo maalikabok. So as planned, kahit medyo hectic, kasi nga galing pa ako ng Pampanga nung madaling araw kanina, pinilit ko talaga bumiyahe na maaga papunta dito sa Manila para ma-assist ko yung gumagawa dito. Kasi weekend ngayon, and usually sa mga condo, bawal talaga magtrabaho during Sunday, which is tomorrow. So ang pwede ko lang magawa tomorrow is makapag-transfer or makapaglipat ng mga gamit, which is iilan na lang talaga, which are the big items like refrigerator, washing machine, bed frame, yung Togo chair ko. But yeah, I'm also planning to sell my work desk because I'm really eyeing to upgrade my work desk. Yung mga nakikita nyo na automatic or yung may mga controls para at least medyo flexible yung ating magiging workstation dito sa bago nating space. Time check again, it's already 12:30 a.m. I would like to assume this will be the last night that I will be staying sa previous unit ko kasi nga tomorrow is ihatid na yung bed and mattress ko. Yun lang, marami pa tayong gagawin. Maglilinis pa tayo ng shelves. Medyo tempted nga ako, to be honest, na linisin or punasan ko na yung mga cabinet dyan sa kitchen natin para maitago ko na yung mga iilan na gamit na nilalagay lang doon sa drawer natin. But yeah, lately, medyo tinatry talaga natin na medyo matulog ng maaga at magising ng maaga dahil number one, sobrang sira ng body clock natin. And pangalawa, medyo nagbe-breakout ako dito sa buong moving out process na ito. Ayun lang, update na lang tomorrow. Bye-bye! Another day, another vlog. It's currently 1:14 p.m. And today is our moving out day. So, hindi ko lang na video pero it also took us 2 hours sa pagbaba pa lang at pagbalot ng mga gamit. So, 30 minutes, nandito na yung truck namin. So, yan na lang naman na yung mga dadalhin natin sa isa nating unit. So, ayun lang. Update na lang. Bye-bye. Or Ilocano. Parang iba. Apat.
Kasi pwede mo screw yun, di ba? Nandiyan na ito sa tabi ng bintana. Guys, we're almost done. Lord. Feelings. Word natin, Spanish latte. Cheesecake nila ito. Diyos ko, sobrang quota nito sa vlogs ko. Ang saya kasi ng cheesecake. Okay, next. Magbabalik naman tayo. You're at Greenbelt? Opo. Ang ganda naman sa suot mo. Hindi. Malapit doon. Life na. Hey guys! Hey guys, it's already 7:48 AM and we just finished. Alas kakatapos lang natin na makumpleto lahat ng mga additional requirements and forms na kailangan ko ibigay dun sa aking landlord. And yes, tapos na yan, including yung aking PDC or post-dated checks. Habang nagpipirma at nagsusulat at nagre-ready tayo ng ating mga PDC, may mga kasama pong dasal. Ang bawat pagsusulat, I'm really praying habang ginagawa ko yung cheque for the next 12 months because I am starting the year, I am moving to a new space, and I'm just really grateful. Alam ko ilang beses ko na naulit, but I'm really grateful na naumpisan ko tong taon by moving to a new space. And hindi lang siya any space, no? It's a space na alam ko it's meant for me and talagang binigay siya ni Lord because everything went smooth. Wala ko masyado naging challenges. To be honest, as much as I want na gumawa pa ng mga content like for condo hunting, ganyan and all, wala akong ma-provide sa inyo guys kasi sobrang bilis ko talaga mag-decide when choosing a space as long as nakuha naman niya yung mga non-negotiables ko and all, pirma at bayad na agad yan ng deposit and time. Still, even if hindi ako nakapag-share sa inyo ng mga condo hunting, ganyan and all, I will still share for the next episode yung aking mga non-negotiables, ano yung mga dapat kong malaman or mga dapat kong gawin, especially when choosing at saka yung pag-movie in na rin. But yeah, as we move closer sa end ng ating episode 1, which is itong moving out process, okay naman yung reaction, no? Pero yeah, I listed lahat ng naging expenses ko para at least may idea kayo, especially if you want to move out also in the future. But yeah, disclaimer, this moving out expenses may vary or differ. Depende yan sa space and location ng paglilipatan at panggagalingan mo. But yeah, to refresh you guys, no, since malapit lang yung location from my previous to current, like parang few buildings or streets lang talaga siya. I don't want to give much info sa location ng condo ko. Alam niyo naman yan for safety purposes. So this is my breakdown. 1 month advance, 2 months deposit. So ang rent natin dito is 16,500. Mas cheaper siya. One thing I'm very, very proud for this moving in is mas mura yung rent ko dito versus my previous unit because yung last time is 17,000. I know 500 pesos difference, but moving into a 1-bedroom from a studio deluxe and mas mura siya in this economy. I know, right? Such a steal. 16,500 times 3, that's 49,500. So, tinotal ko na rin lahat ng aking naging expenses for Lalamove. So, Lalamove yung ginamit ko. I think meron ako mga multiple trips or multiple bookings sa Lalamove, no? Nag-book ako ng L300, ng kotse, and yung today, yung pinaka-move-in day ko ng closed van na truck. So, yung closed van na truck is 1,500. Yung mga maliliit like L300 and car,
490 pesos, 285. So, chinek ko din yan. Nag-check na rin ako ng mga options kung saan ba mas maganda, like Lalamove, Transportify. Actually, medyo mas cheaper ng konti yung Transportify, but I find convenience sa pag-book sa Lalamove. Sa span ng aking pag-move in is Lalamove na lang yung ginamit ko since meron akong details doon ng mga addresses. So, mas mabilis talaga mag-book. And give credits ko na rin sa Lalamove kasi ang bilis mag-accept talaga ng mga riders nila. But yeah, I think I will share this also sa aking reels. But if kayo gusto nyo talaga ma-check yung best and cheaper options sa pagbubook ng mga gatong rider, yes, pwede nyo talagang i-check yung other mga delivery riders or mga delivery apps na mga options dyan. But ako personally, ang mga option ko is Lalamove and Transportify. Then, pwede nyo ring i-check no, kung ang kailangan nyo bang i-book is yung close van na truck na agad. Kasi upon checking, no, pwede nyo i-consider. No? Kasi pag nag-book kayo, for example, sa akin, ang naging expenses ko kanina for a close van truck is 1,1 for Lalamove. So, close van na yun. Ang nilipat ko kasi kanina is yung mga big appliances like yung mga ref, washing machine, bed frame, mattress, work desk, ganyan. So, more likely yung mga malalaking item. So, ang pinaka-best option talaga kung isang ride lang talaga is close van, 1,1 siya. Pero pwede rin kasi maging consideration kung medyo nagtitipid kayo is dalawang ibubook nyo, isang L300 tapos isang pick-up. Concern ko lang naman kasi is kahit konti yung gamit na pinadala ko, is kailangan pag di-deliver nyo yung ref is nakatayo siya. So, syempre, kung gusto mo isang trip lang talaga, close van, 1,1 yung ginastos ko. Pero pwede rin kasi yun nga, if medyo nagtitipid ako, pwede kong i-book L300 kasi yung mga iba kong items, mattress, ganyan and all, yung work desk, yung washing machine, yung mga other gamits ko, ganyan and all. Then, ilalagay ko naman sa pick-up yung ref and yung mattress. So, I think upon checking kasi is 300 plus yung L300 tapos 400 plus naman yung pick-up. So, more likely, 800 lang yung magagastos ko if 2 delivery yung ibobook ko. But I hope na gamitin na lang yung close van. Difference lang naman niya is 300 or 200 plus. Kasi number 1, medyo mas hassle-free if isang vehicle na lang yung ilo-load and unload. Then pangalawa is wala talaga akong kasama na pwedeng sasalubong doon sa location. So syempre kung hindi sila sabay na babiyahe or like unload and load ganyan, so medyo hassle to communicate to riders din or to drivers, diba? Hindi naman ibig sabihin na medyo mas mura. Yun na talaga yung best option. Of course, you also pay for convenience. So, yun yung reason why medyo mas mahal talaga yung close van. It's because mas hassle-free talaga if one vehicle lang yung ibobook mo. Ang dami nang sinabi. Pero yun yung 1.5 na Lalamove kanina is meron na rin yung plus 1 na helper. So, additional yun na 400 pesos or 450 sa app. So, ang total na nagastos ko for Lalamove is 2,275 pesos. Dalawang beses lang ako pumunta ng Ace Hardware. Wala akong masyadong binili doon. Ang pinaka-binili ko lang doon is electric tape, ganyan, and yung kulang sa banyo para makonect ko yung water heater and washing machine. Ang nagastos ko sa Ace Hardware is 1,400. Dumaan din ako ng supermarket para bumili lang ng dustpan at walis. Wala na akong other binili. So, I think ang nagastos ko lang doon is around 800 pesos. Next naman is nag-hire tayo ng tutulong sa atin para ma-install lahat ng mga kailangang ma-install dito sa condo. So, yung first na punta niya dito, ang nagastos lang natin is 1,300. Dalawa yung pinagawa ko. Pina-install ko yung aircon sa living room, then pina-install ko din yung pendant lamp natin dito. Pangalawa naman is yung ginawa kahapon naman. So, ang nagastos natin dyan is 4,500. So, ang mga inclusion is number 1, nagpa-install tayo ng aircon. Siya na rin yung nag-uninstall dun sa previous unit natin, then may free cleaning na rin yan. So, yung contact natin is meron na rin siyang gamit para i-deep clean yung ating aircon na nakikita nyo dito sa ating background. Included na rin sa 4 or 5 yung mga liit-liit. Like for example, nagpa-install tayo ng water heater, nagpa-install tayo ng outlets for washing machine and water heater, installation ng ilaw sa living room, and lastly, nagpa-install tayo ng ating shelves sa ating workstation. Ako personally, mura na yung nagastos natin. Kasi imagine 5,000 pesos for installation and uninstall ng aircon. Lahat na ng kailangan natin for 5,000 plus. As an engineer, sobrang mura na yan. So good thing naman, meron tayong konting background with that. So yung supervision ko, tama naman ba yung ginagawa nila is okay naman. Last expense na i-add natin for this breakdown is nag-add tayo or bumili tayo ng second hand na aircon. So yung AC na nakikita nyo sa labas, binili natin yan sa marketplace. So nabili din natin yan dun sa group page kung saan tayo nakastay. So meron silang community FB group kung saan nagpo-post sila ng mga for sale, ganyan, including yung mga for rent. No? Actually, doon ko lang din nakita
yung landlord ng aking unit. So, nabili natin yung aircon na LG ng 11,500. So, I think mura pa rin naman yan kaysa bumili ng brand new kasi dito, no, yung aircon natin dito sa kwarto, which is yan yung previous na aircon natin sa previous unit natin. Binili ko yan ng brand new for 28,500 and inverter na rin yan. I know, brand new kasi kaya medyo mahal. Pero ganun na kasi talaga yung price, especially inverter. So, I really recommend din na if you're planning to buy an aircon, invest na rin sa inverter kasi in the long term, mura or makakatipid talaga kayo with electricity. To summarize guys, no, ang total na nagastos natin for this moving out is 71,275 pesos. Proud and happy. Actually guys, I'm proud for this total because if you will check the breakdown guys, no, ang pinaka-major na nagastos natin dito is yung advance lang naman and rent which is 49,500. If ililess nyo yun, ang total na nagastos natin for this move out is 20,975 pesos lang. Knowing na yung 11,500 dun sa 20,975 is aircon. So basically guys, 10,000 lang talaga yung nagastos natin. Kasama na dyan yung mga lalamove at yung mga iilan na binili, mga pinagawa dito. If meron lang akong hindi na-add dito sa breakdown natin, kasi ako sa brother ko, maglipat ng gamit, magbuhat, mag-install ng mga sobrang liit-liit, magtanggal ng ilaw. So basically yung pinakatumulong sa akin na maglipat dito, kung magagawa to on my own. But medyo mas stress at mapapagod ako. So yan, binigyan ko lang siya ng money. Pandagdag na rin sa gastos niya. And of course, syempre, Sunday is pinapapunta ko siya dito. So dun ko yung schedule talaga yung mga major na lipat ko. So shout out to you, Kuya Nat. Sobrang thank you sa pag-help. Going back, around 10,000 plus na yung pinaka nagastos natin. Total sale natin is 71,275 pesos. So more likely, shinare ko rin yung breakdown na yan sa reels natin sa IG and TikTok. So make sure din na i-follow nyo ako sa TikTok and IG kasi gumagawa ako ng separate na Living Alone Reset series doon. Anyway guys, before I end the vlog, baka lang din may magtanong sa inyo, this Togo chair, no, i-share ko na sa inyo agad guys, no, kung saan ko nakuha itong Togo chair. This Togo chair has been with me for, I think, 2 years already. Bili ko na to from my previous apartment pa sa Pampanga. Already experienced staying in a 2-story townhouse or apartment. And this time, 1 bedroom tayo. But yeah, this Togo chair is from Twins Furniture Shop sa Facebook. Papakita ko na lang yung Facebook page nila. Maraming nagtatanong na medyo hesitant if yan ba talaga yung FB page kasi yung profile pic nila is sobrang suspicious. But yeah, yan yun. Yan ko nabiling ating Togo chair. It's a 1-seater leather na Togo chair. Ayan siya. Lastly, before ko lang din lagyan ng pillowcase at bedsheet ang ating bed because finally, dito na tayo matutulog. Kahapon yung last night natin natulog sa previous unit. I-share ko na rin sa inyo kung saan ko ito nakuha. So this whole set is from Emma Sleep. Pinadala nila ito sa akin last year or last year. So happy and grateful na tinap nila ako as one of their influencers or KOLs. But yeah, everything you see here is from Emma Sleep, from the bed frame to diamond mattress and all this pillow. Sobrang sarap talaga na naging tulog ko guys. This is not sponsored, of course, previous is sponsored. But now currently, up to this date, every time people will ask me ano yung pinaka-investment ko sa pag-live alone, ang pinaka-sinasabi ko is good bed. Masarap na tulog talaga because diba, you are working every day and at the end of the day, the best reward that you can give to yourself is a good and peaceful sleep. Oh, Emma, baka naman nanonood ka dyan, no? Kulang pa ako ng 2. Apat po yung ating diamond pillow, diba? O diba, natandaan ko pa yung diamond pillow. Ayun, shoutout to you, Emma. Kung sino man si Emma. Anyway, guys, that is for our moving out vlog. I hope na-enjoy nyo tong vlog na ito. And I don't know kung ilang minutes din inabot tong vlog na to. I hope ma-edit at ma-share ko to sa inyo. And yeah, don't forget to like, comment, and subscribe. And if you want to join me on this journey, unpacking all these items, and for sure, pupunta tayo ng IKEA to check more condo essentials para sa ating space. Don't forget to like, comment, and subscribe. Again, this is Living Alone Reset with Clark. See you on the next. Bye-bye!